Kinahanglan igsuon nga magpaduol ka sa Ginoo sa tanang panahon. Ayaw sigo. Ayaw pagpalayo. Dapat ang pagpaduol sa Ginoo kinahanglan ipadayon, kinahanglan nga magpadayon, kinahanglan nga ipadayon sa tanang panahon. What is stay close to God at all times? What is the meaning? First is to stay close to God. It means having a strong connection with the Lord. Kay ilabihang kalig-on nga koneksyon sa Ginoo. Na kung kita connected with the Lord, we become strong. Amen. Amen. Ang tao nga adunay lig-on nga pakilambigit sa Ginoo, pakigdugtong sa Ginoo. Manay saktong pulo. Tadiha nga duol ta sa Ginoo na atay lig-on nga koneksyon sa Dios. Usa ang atong kaaway mga igsuo na ay plano nga iya kang itulod palayo sa Ginoo. He has a plan to destroy your connection with God. Kaya kung kita malayo sa Ginoo, wala na tayo kusog sa pagbarog, batok sa mga dautan nga mga plano ni Satanas kanimo kanako, because we are far away from God. Kung saan man nato pag-resist, kung saan man nato pag-overcome, sa mga kaaway, unseen, mga kaaway hindi makita, spiritual enemies, kung naapoy mga kaaway nga tawhanon, kung saan man nato pag-resist, kung saan man nato pag-overcome nila, kung layo na sa Ginoo. So, mga kaigsunan, importante kaayo, kanunay magpaduol sa Ginoo, magpadayon sa suod nga relasyon sa Ginoo, ug bisan unsa mang puwersa nga buot mo guba, mutulod ka nato palayo sa Ginoo, dili sila magmalampuson nga naman, kay kung duol kita sa Ginoo, gunitan kita sa Dios. Kung duol kita sa Ginoo, tagaan taniyag panalipod, batok sa tanang mga plano nga mga dautan, batok ka. In fact, sa isa ningingon, walay hinagiban sa kaaway nga magmalampuson batok kanimo. Dili sila mo lampos, nga naman, dili ka matumba, nga naman, tungod kay naa ka nagbarog kanunay duol sa Ginoo. Amen? Well, dili lang strong connection, but you have a strong, you have a deep relationship with the Lord. Naa kay lig-on o laon. Kining magkapaduol ta sa Ginoo. Ang imong relasyon sa Ginoo magkalaon. Dili bitaw magkamanaw. So, di more nga laom ang atong relasyon sa Ginoo, di more nga makabaton tag kalig-on. Nga bisan pa kung saon tag uyog, di gyud mauyog, di gyud maguba. Tungod kay ang atong relasyon sa Ginoo gikan sa ibabaw paingon sa ubos. Ug salamat sa Ginoo kung naata sa Ginoo ang atong relasyon kaniya dili gayud maguba. Wa na si pastor. Maguba lang na kung magpalayo ta sa Dios. Pero the more nga kita moduol sa Ginoo, nagpasabot magkalaom. The more magkalaom ang ato nga pagpakigduol sa Ginoo, magkalaom ang atong foundation, spiritual foundation, to the point that you become unshakable in your spiritual life. Amen. Di ka mauyog. Kung salamat sa Ginoo, kitang duol sa Ginoo, gitawag ta, membro ta sa gitawag, we are members of the unshakable kingdom. Kay ang ginarian sa Ginoo kay suon, di man mabungkag bisan panggahog sa impierno, di magabungkag nga naman laom kaayo ang foundation sa simbahan. Kung kita o ako magpaduol sa Ginoo, your faith in the Lord becomes unshakable. Di ting mauyog. Makaingon baka amen.
Ang pinaka-lig-on nga foundation nga akong nakita na observe na ko din sa Ormoc building, kanang Don Felipe Hotel. Ako nang nakita tungod kay pag-construct ni Ana, dinhin ako sa Ormoc. Labihang katakas kayo sa mga kanabang mga sulit kayo, mga siminto, o niya gipakang na og green, pila to ka katos. So the more ang foundation law, the more ang maong building, mubarog yun na. Bisan pa kung sa uyog, di yun na maguba. Nga naman, kay lawng kaayo ang foundation. Kayon matag-in. Amen. Amen, mga kaigsoon. Amen. Kanang building diha sa may China Bank, kanang atbang hantod kano po mahuman. Ingon sila, kung unsa kuno ka taas ang building, dapat mausab kuno kalaw ang foundation. Ana di ay ang puso. So, kung sa atong espirituhanon nga kinabuhi, dili bitaw lawom ang atong relasyon sa Ginoo, may posibilidad sa pag-abot sa pag-uyog sa atong pagtuo. Pwede maguba. Pwede mag-collapse. Pero, kung ang atong kinabuhi, doon kanunay sa Ginoo, din ang imong spiritual foundation becomes deeper. And it becomes unbreakable and unshakable. Mula ka nang mag-ampo ta sa Ginoo, ka nang muluhod ta sa Ginoo, ka nang muhilak ta sa Ginoo, ka nang mudaig ta sa Ginoo, ka nang mubasa ta sa Biblia, mga kaigsoon, pagpaduol ba yan sa Ginoo? Ka nang mutambong ka sa pagsimba karon, nagkakaanap o kalaw, mga kaigsoon. Hallelujah! O salamat sa Diyos na kung kita doon ay naong nga relasyon sa Ginoo, mga igsoon, ang atong espirituhanon ng kinabuhi, dili na yun ni maguba. Bisan ang ngaan sa impyerno, di na yun magaguba nini. Ang imong relasyon, mubarog na malig-on hangtod sa katapusan, bisan gani sa pagbalik sa Ginoo, ang imong espirituhanon ng kinabuhi, buhi, lig-on, mausuwagon, hangtod sa iyang pagbalik. Pagkaingon matag, Amen. Amen. Praise the name of the Lord. Di lang ka na mga igsoon. When you stay close to God, it means you have an intimate relationship with God. It means very close to God. Hinumdumi mga igsoon, yun sila, closeness is likeness. Closeness is likeness. Very close to God. So salamat sa Diyos. Mao ni gusto sa Ginoo maigsoon nga sa atong kinabuhi kang mupaduol ta aron dili lang ordinary nga relationship kundi intimate, very close to God. Hallelujah. Hinumdumi closeness is nearness is actually makaigsoon. Kung duol ta sa Ginoo, mas mayo. Can you say amen? Amen. You see, so intimate, natay. So, you are very close to the Lord. Mauning closeness is likeness. Di more mga igsoon, magigdoon ta sa Ginoo, di more magkaambita kung unsay naa sa Ginoo. Pwedeng iyang i-transfer na niya kanato mga igsoon. Nga because closeness is likeness. Amen? Kung duol ta sa Ginoo, makatagamtan ta kung unsay naa sa Ginoo. And this is the essence of the statement, stay close to God. So importante kayo. Dapat kita mga igsoon nga naa na sa Ginoo, dapat magpadayon ta sa pagigsuot kaniya. Salamat sa Dios na naatay kalig-on sa atong koneksyon sa Ginoo. Salamat sa Dios. Amen. Naatay kadaugan sa atong relasyon sa Dios. Number 1, mga igsoon, kung magpabilin tang duol sa Ginoo, God is in control of your life. In other words, ang nag-influensya sa imong kinabuhi, dili na ikaw. Ang nag-manage, nag-control, ang nag-govern, dili na ikaw. Ang Diyos. Amen? Mabitaw nga
to stay close to God is good for everyone. Ang pagpabilin nga duol sa Ginoo makaayon kanimo igsoon. Praise God. Because if you stay closer to God, I mean God is in control of your life. Okay, first is your life is under God's care. Ang imong kinabuhi ilaw na sa pag-atiman sa kanang care diha, provision for all necessary things. Nga sa ato pa, kung unsa may imong gikinahanglan, tanang gikinahanglan sa kinabuhi, kung duol ka sa Ginoo, iyan ang ihatag. Amen? Kasi may mutuo nga kung duol ka sa Ginoo, ihatag sa Dios ang tanan natong gikinahanglan niyong amen. Kaniyang tanan. Financially, spiritually, physically, na healing. Kung duol ka sa Ginoo na kayo man. Kung duol ka sa Ginoo na kadaugan, amen? Kung duol ka sa Ginoo na katagbawan, tungod kay diha sa Ginoo na ang tanan. Therefore, kung usa ka tao magpabilin nga duol sa Ginoo, mga igsoon, dili gyud siya makulangan sa tanan niya gikinahanglan. O namingon sa David, wa pa ko kakitag tao nga duol sa Ginoo nagpalimos. Wa pa ko nakakitag mga tao nga duol sa Ginoo igutuman. Wala, tungod kay ang tanang tao nga duol sa Ginoo atimanon sa Ginoo sa tanan nilang panginahanglan. Could you say amen? Unsa may necessary, unsa may mga needs nato, God is the answer. Amen. Ang Dios mao ito ba? Na kung muduol ta kaniya, sigurado gyud maigsoon nga ang tanan natong mga gipangandoy, ang tanan natong gagmo sa kinman, tanan natong magkinahanglan, it will come to pass. Why? Because your life is under God's tender care. Amen? Ay, good ang Ginoo. Then your life is full of God's favor. No, God's favor, kindness beyond what is due. Kana bang kaayo nga sobra-sobra. Kini bang pabor sa Ginoo dili sama sa pabor sa tao nga dunay inutuban, dunay limitasyon. Pero kung kaayo gani nga gikan sa Ginoo nga atong makuha, it's more than enough. It's beyond what is due. Ang pasabot, kung maura ni ikahatag sa tao nimo, maura na. Pero kung kita mo doon sa Ginoo, kung ang Ginoo mo hatag kanimo, beyond what is due, meaning more than enough. Sobra-sobra unya ang ihatag sa Dios kanato mga igsoon kung kita mo doon magpabilin kaniya. Hallelujah! Di lang God's favor, you are living a successful, victorious life. Ang buti pasabot, dunay katumanan ang imong mga tumong sa kinabuhi. Amen? Accomplishment of an aim or purpose. Nga sa ato pa, kung doon na tayo mga gustong kaputon, kung doon na tayo mga tumong, kung doon na tayo mga plano, mga igsoon, muduol ta sa Ginoo, kanang tanan matuman. Praise the Lord. Diha sa Ginoo na ang katumanan sa tanang mga katuyuan, tanang damgo, tanang plano sa itong kinabuhi. Kung muduol ta sa Ginoo, tumanon ng tanan sa Diyos. Palakpakan na ito siya mga igsoon. Amen? So anything we desire, anything we want, kung kita magpabiling doon sa Ginoo, it will come to a realization. At tuman na. Kay diha sa Ginoo na diha ang katumanan. Praise God! Ang atong tumong kanang aim, purpose, plano, kunya iduol nato sa Ginoo, kanang tanan mga igsoon, matuman. At the same time, mga kaigsoon, you become not only successful, but you become victorious. You know, sa kinabuhi, mga igsoon, there are challenges in life. Naay mga hagit pa, naay mga kaaway, pero salamat, ug duol ta sa Ginoo mga igsoon, tagaan ta sa Ginoo gahong abilidad sa pagbuntog sa tanan natong mga kaaway. Ingon ang Biblia, magmadaogon ka. Makatagamtam sila kapildihan sa imong atubangan sa likod sa wala. Mga tumba sila,
Nilibong ang mga kaaway, matumbas sa mga tubangan, nga naman, tungod kay ikaw na ang manduol sa Ginoo. So salamat sa Diyos. We always come out not as a loser in whatever fight we are in. You will always come out as a champion. You will always come out as a conqueror. Amen. Why? Because you are so close to God. Ingon ang Biblia, if God is for us, no one can defeat us. Could you say amen? Kung naata sa Ginoo, ingon ang Ginoo, stand still, I will fight for you. Maubitan ng moduol tas Ginoo, kay nga naman, kung dilita moduol sa Ginoo, mulampos ang mga daotang plano sa kaaway sa atong kinabuhi. Pwede taniyang patyon sa dili saktong panahon. Pwede kawaton ang mga maayong utang din nato. Pwede tang kawatan, pwede tang laglagon, pero dili siya magmalampuson sa dihang duol ta sa Ginoo. Dili gayod siya makahimo sa pagbuntog kanimo. You and I will always come out as a victor, never be a victim. Amen. You are a champion. You are not a loser. Amen. Madaugon ka igsoon. Ina na yung sulitan. Madaugon ka, igsoon. Praise. Gadulan sa Diyos. Madaugon ka, igsoon. Diba kung sa'yo madaugon? Sa English ka? Oh, basta mo doon na ganyan sa Ginoo. Madaugon. Saan lagi madaugon sa English? Siguro kung kindilita mo doon sa Ginoo, mapindita. Pero bisan unsang challenge, physically, sa atong mga lawas, may mga balatian, kita angay nga mahadlok, kita mo doon sa Diyos, kita mo doon kaniya paniguro, ug diha sa iyang presensya na ang kaayuhan. Diha sa iyang presensya na ang kalipay, mga kaigsuonan. Diha sa iyang presensya na ang kumplitong kadaugan sa atong mga kinabuhi. Palakpakan nato ang Ginoo. Not only that, but if you stay closer to the Lord, amen, God is in control of your life, meaning you are living a sanctified life. This is very good. You are living a sanctified life. Sanctification means making a person fit for a holy purpose. In other words, ang tao mga igsoon nga balaan, okay? Himuon siya sa Ginoong takos alang sa buluhaton sa Ginoo. God makes his life fitted for the master's use. Mao day ni holiness kanang gamiton ka. Ang Ginoo kumuduol ta niya, mao bitaw na nga si Isaiah ingon, Lord, gusto kong magpagamit nimo Lord, niya miduol siya, pero dili man ko worthy. Ginoo ningon ay kabalaka. Nagpadala ang Ginoo og kalayo niya, giluan siya. Giluan siya, gihimo siya takos o sumaniya ng cleansing power of the Lord. Ingon na si Isaiah, Lord, use me. Kining pagkinabuhing balaan, maatsib ni nato kumuduol ta sa Ginoo. Inagduol nato sa Ginoo, unsa man ta kahugaw at ubangan sa Dios. Inagduol nato sa Ginoo, limpyuhan ta sa Dios. Pasiluon ta sa Dios. Umulon sa Dios. Baguhon ta sa Dios sa unsang katuyuan aron mahimo kang instrumento haom alang sa iyang balaan nga mga katuyuan. Could you say amen? Hallelujah. Gusto ba tang magpagamit sa Ginoo? That is holiness. Kini holiness di lang magkinabuhi nga matarong kundi God makes your life fitted for the master's use. That is holiness. Nga ang imong kinabuhi murag dili man ni ang ayan gamiton sa Ginoo, pero ang tao bisag kinsa moduol sa Dios, bisag unsa pagkadaotan ang maong tao, bisag unsa pagka kadili haom ang tao gamiton sa Ginoo, basta moduol siya sa Ginoo, limpyuhan siya sa Ginoo, mabitaw siya sa ningon, Lord, bukaw ra kog masultihan niya niabot ang katong dunay kalayo, dunay uling o kalayo makaison utang sa iyang baba, gilimpyuhan siya sa Ginoo. Unya sa dihang gilimpyuhan siya sa Ginoo, mingon siya, Lord, here I am, use me. So salamat maigsoon, kung gusto tang magpagamit sa Ginoo, muduol ta niya. Inagduol nato niya sa Ginoo.
God will use you mightily. Makaingon batag, Amen. Amen? Gusto ba kang magpagamit sa Diyos? Sa diha nga kita magpabiling, magpaduol niya, gamiton kita sa Ginoo. Hallelujah! Palakpakan nato ang Diyos, my God. Well, si Moses bitaw sa diha nga gigamit siya sa Ginoo, nakita siya katong kugon nga nagsila, binuol man siya. Dito pagdool niya, niingon ang Ginoo, Moses, I will use you. Since that time, si Moses bisag dili takos, dili maayo manolte, uban pa. Apan sa diyang midol siya sa presensya sa Ginoo, midol siya sa gahom sa Ginoo, midol siya sa pagpadayag sa Ginoo sa ikaw siya kinabuhi. Mga iksod, dito siya gihimong haom o takos sa kalamiton para og alang sa katuyuan sa Ginoo sa iya kinabuhi. I tell you, God will use you. Stay close to God and He will use you in a wonderful way. Hallelujah, amen. Ingnan nang imo dihang silingan, galamiton ka. Galamiton ka, galamiton ka. Uy, isa tiyo. Hindi ganito no. Palayo na dito gamiton. Basta doon ta, bisan pag dili ta capable, wala tayo abilidad. The moment you come closer to the Lord, God makes your life fitted. God will equip you to become His instrument. Salamat sa Diyos. Amen? Hallelujah! Glory to Jesus. Ang ika-duha, maigsoon, God's strength becomes your strength. Now, sa dihan nga mo doon ta sa Ginoo, lig-ulong ka. Hallelujah! Naibaw mo mag-uunsa ka ng God's strength? God's strength actually is the power that comes from God. Gahong na maigsoon. Salamat sa Ginoo nga ang kusog sa Dios. Kung magpaduol ta sa Ginoo, tagaan ka niyang kusog. Ang buti pasabot, ang iyang kusog mahimong imong kusog. Could you say amen? Kasi so, ang tao mga igsuon nga magpaduol sa Ginoo, mahimong naa siya'y kaluyahon. Apan tungod kay miduol siya sa Ginoo, ang kaluyahon niya iyang kuhaon ug alisdan niya kusog. Amen. Ang kaluya nato sa atong spiritual life nagdepende sa kalayo o kaduol. Kung duol ta kanunay sa Ginoo, kung muhimo ta kanunay og lakang paduol sa iyang trono, sa iyang presensya, dili gyud mahitabo nga ikaw maluya. Because when you stay closer to God, God's strength become your strength. The Lord will renew your strength. In fact, mga igsoon, kung natay kaluyahon, lisoon sa Ginoo ang imong kaluyahon o iyang himong kusog. That's why, musa ka lig-on nga Kristohano, maunay Kristohano nga naa nagpaduol kanunay sa Diyos. Ingon ang Biblia, ingon si Pablo, when I am weak, then I am strong. Sa diha nga mubati kag kaluya nagpasabot ayay, doon na na'y pagginta sa atong relasyon sa Diyos. Ayay, di naman ko kabaruga. Ayay, dali ramang ko maluya. Nagpasabot nga ikaw layo sa Ginoo. You are not so close to God. So, sa salamat sa Diyos may isuon nga God's strength is the power of God, it's the power that comes from God. And God is the source of our strength. God's strength is available to all. Could you say amen? Ang kusog sa Ginoo naaman kaniya og alang kini sa tanan. Therefore, ang ato na nagumingon si James, come close to God. Duulan ta sa Diyos. Sa dihang naatay Panginoon. Duulan sa Diyos.
Amen. Siya mao'y usog nato panahon sa atong kalisod. God is our strength in times of needs. Naatay dakong panginahanglan sa imong kinabuhi, dili ka maluya. Unsa man kadako sa imong gikinahanglan, sa imong kinabuhi, physically, financially, mentally, spiritually, dili gyud ka maluya. Mubarog ka nga malig-on bisan pa sa panahon sa panginahanglan. Ngano man tungod kay naay kusog nga gihatag sa Dios kanimo. God is our strength in times of difficult times rather. Inibang naa panahon sa kalisdanan, mga kaigsunan, murag naa sa ka nag-antos ka sa kinabuhi. Praise God kung kita magpabilin doon sa Ginoo, bisag unsa pa kadako sa atong kalisdanan, bisag unsa pa kalisod ang atong kahimtang, dili gihapon ta maluya sa atong pagtuo relasyon sa Ginoo. Ngano man ang kusog sa Ginoo supisente alang kanato panahon sa atong kalisod. Could you say amen? Hallelujah! Glory to God. At the same time, God turns your weakness into strength. Mabitaw may igsoon na atay mo bati tag kaluya because we are maybe far away from the Lord. Pero kung magpapadayon lang kita, doon na sa Diyos ka nun. Lord, ni ako'y gidala nga kabukat sa Ginoo. Lord, ni ako'y problema, Lord. Lord, na ako kong panginahangan, Lord. Lord, naglisod ko, Lord. Sabi ninyo, kung imo nang dalhon sa Ginoo, I tell you, mga kaigsunan, dili yun na mao'y makapaluya na to. Ningon ang Biblia, diha sa atong kaluyahon, diha kita malig-on. Amen? Amen. Glory to God. Glory to God. Hallelujah. You see, sumaon ni mga kaigsunan, na iyang lisuon ang atong kaluyahon, iyang himuong kalimot. Sumauna nga, kinahanglan gyud ta magpabiling suod sa Ginoo. Di gyud ta mosibog yun. Di gyud ta mopalayo sa Dios kay ang atong kalig-on naa na gyud niya. Di man gyud ta mapukan. Di man gyud ta mahitabo maigsoon nga maluya. Sa dihang naa ta kanunay duol sa Ginoo. Supisente ang kusog sa Dios sa paglig-on kanato tanan. Amen. You become strong in the Lord by the power of His might. Tungod kay you are so close to God. Number 3 is God's strength becomes your strength. Number 2, but number 3 is to keep your spiritual life burning. Happy ninyo, kinibitaw kabugnaw sa espirituhanong kinabuhi, bunga man na sa kalayo sa maong tao. Mabugnaw yun ang tao. Sa diha nga ang iyang relasyon layo, moabot ang gitawag o he become lukewarm. Makita mo na ang kainit diha sa Ginoo mawala. Nga naman, he's not close to God. Imo mo makita. Kanang kainit sa paghigugma nato sa Ginoo mawala. Nga naman tungod kay layo kita sa Ginoo. Pero kung magpadayon ta doon sa Ginoo, ang kalayo, ang kainit sa atong relasyon sa Ginoong espiritual magasilaog. Mabitaw maigsoon niyo ng Biblia, sa katapusang mga panahon ang gugmas mga tao, mga bugnaw, kay ang mga tao magpalayo man sa Diyos. Ang mga tao inay nga muduol sa Ginoo magpalayo man sa Diyos. Pero higala, kung kita magpaduol sa Ginoo, di more man gani nga muduol kita sa Ginoo karon kay anaan natas katapusang mga panahon aron dili mabugnaw ang atong relasyon sa Dios. So salamat nga ang pagpabili nato duol sa Ginoo maoy makahatag og kainit sa atong gugma kaniya. Dili gyud may tabo nga ang kainit sa atong pahigugma sa Ginoo mabugnaw
Kung naatay suod nga relasyon sa Ginoo, because it ang atong kinabuhi mga igsoon, mahimong magpit. To keep your love for God burning. Second is to keep the fire burning in serving the Lord. Kini bang naata doon sa Ginoo mga igsoon, naatay kainit. Especially sa pagbuhat sa mga bulaton sa Diyos. Makaingon matag amin. I appreciate sa mga WMs, pila ni sila kabuo kapag WMs, na makita na ako every Friday, doon na sila ay prayer and fasting. Dito sa second floor, akong mabatian ang kainit sa ilang mga paghilag sa Diyos. Akong mabatian ang kainit sa ilang mga prayers. Kaya ko praise God. Mao na importante. Kaya aron nga dili mabugnaw ang ilang gugmas. Relasyon sa Diyos. Could you say amen? Kunya ang ilang bation is like kalayo na nagainit sa ilang commitment to do what God wants them to do. Amen. So kanang tao nga doon sa Ginoo mga ison, naana sa kainit sa pagbuhat kung sa may ipabuhat sa Diyos, that is serving the Lord. You are doing what God wants you to do. Ang tao malayo sa Ginoo, pakialam sa buhaton sa Diyos. Wala sa passion. Ang mga tao nga doon sa Ginoo, maulang kini silang mupati sa buhaton sa Diyos. Pero sa mga tao malayo sa Ginoo, siguro Christian sila, pero wala sa passion. Wala sa burden. Wala sa participation sa trabaho sa Ginoo. Doon kilayo sila sa Diyos. Naikabugnaw, pero maigsoon, ang tao nga dunay kasuod nga relasyon sa Ginoo, dili niya mapugan ang mainitong pagpagamit sa pagserbisyo o pagbuhat. Kung unsa may buhaton nga ipabuhat niya sa Dios, iyan ang buhaton nga naman tungod kay dunay kainit sa iyang kasing-kasing alang sa pag-alagad sa Ginoo. Praise the name of the Lord. Yes, to keep praise and worship burning in your heart. Woo! Kining tao may igsoon na doon sa Diyos, grabe kainit. Woo! Praise God. Kung doon na may mainiton ng mga tao may igsoon sa pag-praise and worship, kining niya sa music ministry. O doon na may dapat na magpakita o grabing kainit sa pagsimba. Kini sila dapat. Amen? Doon kiniya sila sa worship. Dapat kini sila magpakita o nagsilaog na mga pagkain ng pagsimba sa Diyos. Could you say amen? Hallelujah! Amen. Amen. Katungod, Kagunit. apan niya, dili man ay mahimo ni kainit sa pagdaing pagsimba sa Ginoo. Kung layo ta sa Diyos. Amen? Oh. Kini lang pag-isas ka mo, kung dili ka doon sa Ginoo, piting bugata, oy. Amen? Kanang pag-isas sa Ginoo, doon layo ka sa Ginoo, piting bugata, oy. Pero hudapon ka, piting ako. Kung hudapon to, dali na kayo masakay. Tasa ka mo! Hatag sipon! Pero sa Ginoo, may ilangin na to. Like, kaning mga dasi kayo, lamiya, kaning nagsimpa na to sa Ginoo. Pangaluha-luha, ay. Pero kanang waalayo sa Ginoo, sigala ng mata. Sigala ng mata. Ilhan ako, bisan pastor. Kining pastor raw, gini kainit sa pagdayo, kining gani mo, hallelujah, para magsigar po ng mga mata. Dili. Ang tao nga doon sa Ginoo, grabe yung katamis sa pagdayo. Oh, hallelujah. Hallelujah. Makaingon ba tawag amin? Di lang, doyog, pero di man to entertain man sa mga tao. You worship God. While gunit ka, keyboard, gunit ka, drum set, gunit ka, you need to worship. Paminaw eh. May amin. Paminaw eh.
Kita gani kong mga grabing kainit nga ang mga gitara. Ibutang nas o, dili na may ko grabe na kumuron kung nag-artista o, di ba? Kisa ito naging ana. Ano mo may mapanahon nag-entertain na dili man ang music ni dili entertainment. You don't entertain people. You worship God. Paminan. Wala. And therefore, while mag-accompany ka, you need to worship the Lord. Praise and worship becomes a lifestyle. No. Nakakainit. Mabitaw may ikson. Kita mga Pentecosta, grabe yung taka. May nitong pagkain sa Diyos. Kaya in the presence of the Lord, there is fullness of joy. Kaya diha ko sa praise and worship may ikson, the presence of God will come down. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Amen. Praise God. Hallelujah. Glory to God. Therefore, di lang praise and worship. Hindi hasta kita. We need to become passionate. We need to have a fire from above to worship Him. So to keep praise and worship burning in your heart, you need to stay closer to the Lord. Mugawas na gina mga kaigsunan. Could you say amen? Mugawas na gina. Na din sa church, makita mo, suod ka sa Ginoo, praise it. Tamis tayo mga pagday. Dili uga ang mga pagday. Nga naman, you give the best worship. Why? Because you are so close to the Lord. So ang intensity, ang passion to worship God, bunga lang na sa imong closeness with the Lord. If you are not close to God, you become dry in worship. Salamat sa Diyos may ikson nga niining ka buntagon. Ang Ginoo naga-challenge ka nato mga ikson to stay close to God at all times. Ayaw palihog, palayo sa Ginoo. Dudluta sa Ginoo, duol kita sa Ginoo. Hallelujah. Aron nga kita magabaton o dako kaayong kadaugan sa atong kinabuhi. Amen. Paninduta o atong awito ng awit